Breaking news mga kababayan, ang binabantayang tropical storm na may international name na Jangme ay mabilis na kumikilos pahilaga at tuluyan na ngang nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at tatawagin na itong Bagyong Domeng, ang ika-4 na bagyo ngayong taong 2026. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, May 29, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy nating binabatayan ang tropical storm na may international name na Jangme na mabilis na kumikilos pahilaga at inaasahan ang paglakas nito sa mga susunod na oras. At ngayon na nga mga kababayan, nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at tatawagin na natin itong Bagyong Domeng. Bagamat mababa pa rin ang posibilidad na direktang paglandfall nito dito sa ating bansa, hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong dapat ipangamba. Sa katunayan, habang lumalakas ang sistema dito sa Philippine Sea, mas lalo nitong palalakasin ang hanging habagat na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan, thunderstorm at malalakas na pag-alon at maging ang pagbaha sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya naman samahan ninyo ako para malaman ang update, ang galaw at ang lakas ng Bagyong Domeng sa mga susunod na araw. Ayon sa latest update sa Tropical Storm Jangme, batay sa pinakahuling advisory na inilabas ng Pag-asa, ang sentro ng Tropical Storm Jangme o Bagyong Domeng ay huling namataan sa layong 1,200 km silangan ng southeastern Luzon. Patuloy na itong kumikilos sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Mabilis na lumalapit sa eastern boundary ng ating monitoring area. Taglay ngayon ng bagyo ang maximum sustained wind na umaabot na sa 75 km per hour at mayroong pagbugso na umaabot na hanggang 90 km per hour at ang central pressure nito ay nasa 998 HPA na. Ang pinakamahalagang development ngayong araw ay bumibilis ang galaw nito pahilaga. Kumikilos ngayon ang bagyo pa-northward o pahilaga sa bilis na 20 km per hour. Malawak na rin ang lawak ng hangin nito dahil umaabot na hanggang 400 km mula sa sentro ang strong to gale force wind. Ngayon mga kababayan, ito ang pinaka-importanting bahagi ng ating ulat. Ayon sa pagsusuri natin sa atmospheric steering pattern at base sa kasalukuyang galaw ng bagyo, malinaw na may dalawang pangunahing pwersang gumagabay sa Bagyong Domeng. Una, ang subtropical ridge sa silangan ng Japan na nagtutulak dito pataas at ang pangalawa naman ay ang weakness o puwang ng atmosphere malapit sa Ryukyu Island at southern Japan na nagsisilbing daan ng bagyo paakyat. Kaya sa mga susunod na mga araw mga kababayan, ito ang inaasahang direksyon nito. Within 12 hours, patuloy itong kikilos pahilaga o pan-northward at posible na itong lumakas habang ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Opisyal na nga itong tinawag na Bagyong Domeng, ang ika-4 na bagyo sa taong 2026 at unang bagyo naman sa buwan ng Mayo. Ngayong araw, dito natin makikita ang pagbabago ng direksyon mula northward o lilis ito pa west o northwestward. Ibig sabihin mga kababayan, bahagya itong gagalaw pakaliwa habang paakyat ito. Ngunit mahalagang linawin, hindi ito direktang tutumbok sa kalupaan ng ating bansa. Sa halip, dadaan ito sa silangan bahagi ng Philippine Sea, malayo sa kalupaan, ngunit posibleng magkaroon ng closest approach sa extreme northern Luzon. At pagsapit ng bukas, Saturday hanggang sa Sunday, ito ang posibleng pinaka-critical na yugto ng bagyo. Habang nasa gitna ng mainit na tubig sa Philippine Sea, mataas ang ocean heat content, mainit ang sea surface at ang temperature at maganda pa ang upper level ventilation nito. Kaya mas mataas ang posibilidad na lumakas pa ang Bagyong Domeng at maging ganap na typhoon pagsapit ng Sabado. Kaya naman mga kababayan, posibleng maabot nito ang peak intensity mula bukas hanggang sa Linggo. Pagkatapos ito, unti-unti na itong papasok sa ating malamig na bahagi ng karagatan. Makakaranas ng mas malakas na wind shear, kaya inaasahang magsisimula na itong humina. At sa darating na Lunes, inaasahang lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Patuloy na kikilos pahilagang kanluran patungong Southern Japan region. Ngayon, epekto nito sa ating bansa kahit walang landfall. Ito ang nais nating linawin sa ating mga kababayang
masugid na tagapakinig. Kung hindi naman tatama, bakit delikado pa rin? Narito ang ating mga kasagutan. Habang lumalakas ang bagyong Domeng sa silangan, hihigupin nito ang hanging habagat mula sa West Philippine Sea. Mas maraming moisture ang papasok dito sa ating bansa at lalawak ang mga rain bands nito at titindi ang thunderstorm lalo na sa western side ng ating bansa. Ito ang indirect effect ng bagyong Domeng. Kaya naman, ito ang mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ngayong darating na weekend. Sa Western Visayas, Palawan, Zamboanga, Peninsula, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Luzon. Asahan na po ang mga malawak na pag-ulan, malalakas na pag-ulan sa inyong lugar. At posibleng maranasan din dito sa mga susunod na pag-ulan ang flash flood, landslide, river swelling at urban flooding, lalo na kung mag-stall o bumagal ang habagat rains. Kaya naman narito ang lagay ng karagatan dito sa ating bansa habang lumalapit ang bagyong Domeng. Posibleng lumakas ang mga alon sa extreme northern Luzon pagsapit nitong weekend. Asahan ang moderate hanggang rough seas at malalakas na pag-alon at delikadong kondisyon ng karagatan. At posible rin na maglabas ng gale warning ang Pag-asa anumang oras mula ngayon. Pinapayo natin mga kababayan na gumagamit ng maliliit na bangka, mangkang demotor, fishing vessel na huwag nang pumalaot kapag masama ang panahon sa inyong lugar. Mga kababayan, hindi man direktang tatama ang bagyo sa kalupaan ng bansa. Maari pa rin itong magdala ng malawakang epekto kumpara sa ordinaryong thunderstorm. Sa katunayan, minsan mas delikado pa ang habagat enhancement dahil mabagal ang ulan, malawak ang coverage at tuloy-tuloy ang moisture feed. Ito ang dahilan kung bakit dapat seryosohin ng publiko ang forecast kahit walang direct landfall scenario na ating ibinabalita o ayon dito sa track ng bagyo na inilabas ng Pag-asa. Kaya naman patuloy tayong tumutok mga kababayan sa development nitong bagyo sa mga susunod na oras ay patuloy tayong mag-update. Kaya naman dumako muna tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Joshua Chapter 1 verse 9. Be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Sa gitna ng bagyo at unos ng buhay, tandaan natin na may Diyos na hindi tayong kayang iwan. Siya ang ating lakas at pag-asa sa bawat pagsubok na ating kakaharapin sa buhay. Mga kababayan, ang bagyo ay paalaala kung gaano tayo kaliit kumpara sa kapangyarihan ng kalikasan. Ngunit mas dakila ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay proteksyon, karunungan at kapayapaan sa gitna ng panganib. Kaya sa bawat babala ng panahon, huwag lamang tayo maghanda physically. Ihanda rin natin ang ating puso sa pananalig at magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Patuloy nating babantayan ang tropical storm Jangme o bagyong Domeng na posibleng maging typhoon sa mga susunod na oras. Mag-antabay mga kababayan. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.